Okay, sige, tuloy tayo. Napakahalagang tandaan natin yan na pagka sinabing lumalago ka sa pagmamahal sa kapatiran, ay ibig sabihin natatanggap mo yung isa't isa. Nung minahal tayo ng Diyos, tinanggap niya muna tayo. Amen? Ibinigay niya yung kanyang sarili sa atin na mga marurumi. Hindi tayo karapat-dapat, pero ginawang dapat tayo ng Panginoon. Merong talata sa 1 Pedro chapter 4 verse 8. 1 Pedro chapter 4 verse 8. Sabi rito, higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat, sapagkat kung mahal mo ang kapwa mo, mapapatawad mo siya kahit gaano karami ang nagawa niyang kasalanan. Sa malalim na salin, sapagkat ang pag-ibig ay nagtatakip sa maraming kasalanan. So, una sa lahat, sabi ron, magmahalan kayo ng tapat. Yan ang panalangin ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos, na lumago sila sa pagmamahalan sa isa't isa, nang may karunungan at pangunawa. Love is not blind. Love is not just an emotion. Kinakailangan na ang pagmamahal mo ay hindi lang feeling. Ang pagmamahal mo dapat ay may pinaghuhugutan, may pinanggagalingan. Ngayon, bakit tayo dapat magmahal sa kapwa natin? At doon sa binasa natin sa 1 Pedro chapter 4 verse 8 to 9, yung pagmamahal ay laging nakakabit sa pagpapatawad. Bakit tayo kailangan magmahal at magpatawad? Dahil una tayong minahal at pinatawad ng Diyos. Our love for each other is a response. Tandaan niyo yan. Yung pagmamahal natin sa isa't isa ay response natin saan? Sa pagmamahal ng Diyos sa atin. Dahil minahal ka ng Diyos, mamahalin mo naman yung kapatiran ng ganoon. Kung ano yung ginagawang pagmamahal sa iyo ng Diyos, ganon yung gagawin mong pagmamahal sa mga kapatiran, sa mga tao. Naintindihan nyo ba yon? Huwag nating ibabase sa ating sarili yung pagmamahal sa iba. Kasi pag binase mo sa sarili mo yan, yung sarili mo pa naman, pabago-bago na isip. Pabago-bago ka ng damdamin. At ang sitwasyon ay pabago-bago. So kung doon nakabase yung pagmamahal mo sa iba, kawawa yung iba. Kawawa ka rin. Pero kung ang pagmamahal natin sa iba ay nakabase sa pagmamahal ng Diyos sa atin, it is flowing from God's love imparted on us, and it flows through the people. Isang minahal ng Diyos ay nagmamahal naman sa iba. Ayun ang karunungan at pangunawa nito na dapat na ilagay nyo sa inyong kaisipan. So, yung love mo ay based din sa kaisipan ng Diyos. Minamahal mo yung tao, pero hindi ibig sabihin na minamahal mo siya ay hinahayaan mo siya sa kasalanan. Dahil nung minahal tayo ng Diyos, hinango niya tayo sa kasalanan. Meron naman nagsasabi, mahal ko lang kasi siya kaya kahit ganyan ang gawin niya, ay sige na lang. Hindi, ang pagmamahal ay nag-aakay tungo sa tamang pagkilos. Amen? Ang pagmamahal na galing sa Diyos ay nagtulak sa atin na gumawa ng mabuti. Hindi totoong pagmamahal yung may kasalanan, kinublihan mo, ayaw mong magbago. Hindi mo siya babaguhin. Ang Diyos ang babago. Pero aakayin mo siya sa mabuting paglakad. Sa verse 10, para mapili nyo ang pinakamabuti sa lahat ng bagay at madatnan kayong malinis at walang kapintasan sa araw ng pagbabalik ni Kristo. Para mapili nyo ang pinakamabuti sa lahat ng bagay. We are free to do what we want. Amen? Amen. Malaya tayo, pero hindi lahat ng kalayaan ay na ginagawa natin ay pwedeng maging pakinabang.
May talata rito, tingnan natin. Unang Korinto, chapter 6, verse 12. 1 Corinthians, chapter 6, verse 12. Basahin natin. Unang Korinto 6 verse 12. Sabi rito, baka naman may magsabi sa inyo ng ganito, pwede kong gawin ang kahit ano. Totoo yan. Ngunit hindi lahat ng bagay ay nakakabuti sa inyo. Kaya kahit pwede kong gawin ang kahit ano, hindi naman ako papaalipin dito. No, may kalayaan ako kay Kristo. Pwede pili-pili pa. Oo, sige, malaya ka kay Kristo. Pero hindi lahat ng pwede mong gawin ay may pakinabang. So, kinakailangan ng pagkilos mo ay may pangunawa. Unang Korinto 6:12. Ngayon, sa 10:23, tingnan natin. 10:23. Maaari nating gawin ang kahit ano, pero hindi lahat ay nakakabuti o nakakatulong. Maaari mong gawin ang lahat, pero hindi lahat ay nakakabuti o nakakatulong. Kaya nga, no, alam nyo, ang batas ng pag-ibig ay hindi yung, bawal to, bawal yan. Ang batas ng pag-ibig ay may karunungan at kaunawaan na pumipili ka ng mga bagay na mabuti. You choose. Sa Filipos chapter 4 verse 8. Filipos chapter 4 verse 8. Ito, napakaganda nito. Sige, buksan niyo ron, basahin natin. Filipos chapter 4 verse 8. Marami naman nagme-message eh. Kaya nyo munang sagutin ko silang lahat. Oo. Sorry po sa technical problem. Alam mo talaga, nasa TV. Patuloy po ang video. Devotion. Panoorin sa YouTube ni lagyan mo na lang ng date. Tapos yung verse. Okay, so asan na tayo? Filipos 4 verse 8. Bukod diyan mga kapatid, sabayan niyo ako sa pagbasa, napakaganda nito. Filipos 4 verse 8. Bukod diyan, lakasan niyo. Bukod diyan mga kapatid, lagi ninyong isipin mga bagay na mabuti at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, maganda at kanais-nais. 9. Ipamuhay niyo ang lahat ng natutunan niyo at tinanggap mula sa akin sa salita at sa gawa, at sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Whatsoever things are good, yun ang dapat na iniisip natin sa lahat ng salita, sa gawa, ipamuhay, i-apply natin ang mga bagay. Masarap makinig na magandang sermon, pero pagka kinabukasan, di mo i-apply yung sermon, walang pakinabang yun. Sa panonood natin, sa YouTube, sa pagpi-Facebook, sa pagkukwento-kwentuhan natin, ito yung magiging basihan natin bilang mga anak ng Diyos. Yung pinag-uusapan nyo, mabuti ba yan? Kapuri-puri, totoo ba yan? O baka nagchichismisan lang kayo? Marangal ba yan? O yan ba ay kabastusan? Matuwid ba yan? O nag-iisip kayo na gumawa? Nag-iisip kayo ng kamalian, malinis, maganda. Hindi physical na kagandahan ito. May nagsasabi pa, paano ba ako mamumuhay ng ano? Ayan, napakaliwanag. Ipamuhay at kanais-nais, ipamuhay nyo ang lahat ng natutunan nyo at tinanggap mula sa akin.
Listen to me. Kung yung iniisip nyo ay hindi makakapagpalakas sa inyo, huwag nyo nang bigkasin. Sa isip pa lang, kontrahin mo na. Amen? Kung yung nararamdaman mo ay hindi makakatulong sa iyo, pigilan mo na. Sa damdamin pa lang, labanan mo na. Ang problema sa atin is sa application. Kaya sabi ni Apostol Pablo sa Pilipos, ano sabi niya? Upang mapili ninyo, piliin ninyo. Huwag naman tayong maging alipin. Ano yung sabi, binasa natin kanina sa Korinto? Lahat ay pwede, pero hindi ako magpapaalipin dyan. Pagka may mga nagkukwentuhan, ikaw na Christian, mamili ka naman kung aayon ka sa usapan o hindi. At kung hindi maganda yung usapan, manahimik ka. May isang sitwasyon na hindi maganda, huwag ka naman biglang reactive. Mag-isip ka muna, mamili ka, mag-pray ka, Lord, ano po ang dapat? Nakikita niyo ako, pagka may nagkukwento sa akin, o may nagsusumbong, o may nagsabing ganito, bigla tahimik lang ako. Sige lang, pag-pray lang natin yung pinagdadaanan. Sige lang, lilipas din yan. Ay, hindi ko rin alam kung paano magre-react eh. Siyempre, yung damdamin ko may gustong, pero paiiralin ko ba yung aking kaisipan? Wag. Talo ka pagka yung kaisipan mo ang paiiralin mo. Bakit? Nakikita ka ng kaaway. Alam nila kung ano ang gagawin mo. Alam nila kung ano ang galaw ng isip ng tao. Pero kung kikilos ka ayon sa spirito, ayon sa pag-ibig, yun, talo ang kaaway doon. Talo ang mga pangit na sitwasyon doon. Dahil wala silang magagawa pagka kumilos ka na may pag-ibig na nanggagaling sa Panginoon. So ano yung una na ipinanalangin ni Apostol Pablo? Pagmamahal sa isa't isa. At nakapaloob dyan, pangalawang head na ilagay ninyo, pagpili sa mga bagay na mabubuti. Pangatlo, verse 11. Pilipos 1:11. Mapuspos nawa kayo ng mga katangiang pinagkaloob ni Hesukristo sa inyo para maparangalan at mapapurihan ang Diyos. Whenever we live according to the Lord, to the Spirit, yun sa mga katangiang ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Hindi tayo pinagkalooban ng Panginoon ng katangian ng takot, but of love, kundi pag-ibig. Ano sabi diyan? Buksan natin. Sa ikalawang Timoteo, chapter 1, verse 7. Ikalawang Timoteo, 1 verse 7. Second Timothy 1 verse 7. Basahin natin. Ready? Sapagkat tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng kaduwagan, kundi ng espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig, at disiplina sa sarili. yan ang natanggap natin sa Panginoon, 2:3-9. Hindi pagkaduwag. Hindi pala, hindi bugbugan. Hindi. Anong sabi rito? Espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig, at disiplina sa sarili. Yan ang ipamuhay natin. Ano pa yung mga bunga ng Espiritu sa Aklat ng Gawa? Galatia chapter 5. Ano pa yung mga naroroon? Galatia chapter 5 verse 22. Ngunit ito ang bungang makikita sa taong namumuhay sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Napakaganda nitong translation na ito. Sabi sa malalim na salin, ngunit ang bunga ng Espiritu ay ang, dito niliwanag, ngunit ito ang bungang makikita sa taong namumuhay sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Pag-ibig, kagalakan,
kapayapaan, pagtitiis, kabutihan, kagandahan loob, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Kung ganito ang pamumuhay natin, hindi natin malalabag ang mga utos ng Diyos. Pastor, ang dami naman yan. Huwag ka mag-alala, bunga yan ng Espiritu. Pagka ang Espiritu ng Diyos ay nasa sa iyo, yan ang lalabas sa iyo. Yan ang magiging bunga mo. Amen? Tutubo yan sa iyo. Kaya nga, sinasabihan tayo ni Apostol Pablo, huwag mong pighatiin ang banal na Espiritu. Huwag mong patayin ang apoy ng Espiritu. Kasi ang banal na Espiritu ay kumikilos sa iyo. At pagka may mahirap na sitwasyon, gusto ng banal na Espiritu na lumabas yung kanyang katangian. Pero pagka nakatingin ka sa mga kaibigan mo, pag nakatingin ka sa mga tao, pagka nakatatak sa iyo yung mga reaksyon nung napanood mo sa telenovela, ganun na magiging adapted attitude mo. Pero kung ang pipiliin natin ay yun sa Panginoon, naintindihan ba ninyo? May mga talata na nais ko ibigay, 4 na talata bago tayo magtapos. Unang Tesalonica, chapter 3, verse 12. 1 Thessalonians, chapter 3, verse 12. May biglang nalagay sa isip ko, ha. Magkakaroon tayo ng isang devotion na, dalawa. Devotion na devoted sa pagre-recite ng verses na mga nagamit natin. Unang Thessalonica 3 verse 12. At syempre, kung sino yung natutulog dito, sila yung maibibidyo na nagre-recite. Kaya maghanda kayo ng tagagatlo. Mga talata na nagamit natin dito sa Filipos. Walang biglang may aasikasuhin sa dorm, ha? Walang ibang magkakasakit. Unang Thessalonica 3 verse 12. Sabi rito, palagawin nawa at pag-alabin din ng Panginoon ang pag-ibig nyo sa bawat isa at sa lahat ng tao, gaya ng pag-ibig namin sa inyo. Wow! Dito, ang ginawa ni Pablo ay pinaalala niya yung pag-ibig namin sa inyo. Paano kayo pinagmalasakitan? Thessalonica, bahagi yan ng anong province? Macedonia. Ano yung tatlo? Filipos, Thessalonica, Berea. Bahagi yan. Yan yung mga giver, yan yung mga talagang personal ang si Apostol Pablo, close sa kanila. So, ang sabi ni Apostol Pablo, kung paano namin kayo minahal, ganun yung mahalin ng isa't isa. Lagi akong nananalangin sa Panginoon na makita nyo lagi sa akin bilang pastor ang pag-ibig ng Panginoon. At nawa sa biyaya ng Diyos, pagka nakita nyo kung papaano ko kayo mahalin at alagaan, ganun din ang gawin nyo sa mga kapatiran. Amen? Huwag nyong gawing basis ang ginagawang mali ng iba. Ang gawin nyong basihan ay yung ginagawang tama ng iba. Kasi siya eh. Hindi, kailangan, kasi siya. Kaya ganun din ang gagawin ko. Amen? Salamat sa isa. Ikalawang Pedro, chapter 1, verse 5 to 6. Dami nyo i-recite. 2 Peter, chapter 1, verse 5 to 6. Page 261. Panoorin mo na lang. Daphne, baka naman bigla kang hindi na pumupunta sa devotion. Hindi ko i-announce kung kailan. Sa bigla-bigla na lang. Siyempre, hindi bukas dahil nasa Taipei ako. Hanggang Huwebes. So, safe kayo. Baka naman bigla kang may magte-text sa akin, Pastor, Huwebes ng gabi, sa dorm muna ako matutulog, ha? Wala po ako sa Biyernes na umaga sa church. Hindi nyo alam, ko, satellite na live ng Facebook. Doon ako sa Chendan magre-record ng devotion. Palalabasin ko yung mga miyembro. Maganda siguro yun, ano? Naka-live tayo sa labas. Mga kapatid, devotion tayo. Nandito po tayo sa labas ng dorm ng Guanghua. Tapos lalabas na lang yung mga kapatiran doon. Praise God. Maganda idea yan. So kung sino yung wala rito, halimbawa si Daphne hindi dumating, sige, doon tayo mag-devotion sa harap ng Guanghua.
Basahin na natin. 1 Pedro chapter 1 verse 5 to 6. At sa pamamagitan ng pananampalataya nyo, iniingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang naghihintay kayo ng kaligtasang nakalaang ihayag sa huling panahon. Verse 5, mahalaga yan. Iniingatan tayo ng kapangyarihan ng Diyos habang naghihintay tayo at sa pamamagitan ng pananampalataya nyo. 1 Pedro chapter 1 verse 5 to 6. Nananampalataya ba kayo sa Panginoon? Amen. Iniingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos. Yung laging tinatanong ng ibang humahayo. May tanong ako sa'yo. Halimbawa, tagal mo naglingkod sa Panginoon, tapos nagkasala ka, biglang namatay ka, ligtas ka ba? Hindi dapat tinatanong yung ganyan tanong eh. Ang inaabangan mo yung pagkakamali ng kapatid eh. Mag-focus ka sa kapangyarihan ng Diyos na kaya kang ingatan, na yung time na mamamatay ka, yun yung time na pinakamalakas ka sa pananampalataya. Amen? Amen. Ngayon, dahil iniingatan ka, ang interpretation naman ng iba, iniingatan ka nga ng Panginoon, kaya isi-isi ka na lang. Hindi. Ano yung nakalagay sa 6? Dahil dito, dapat kayong Teka, mali yung binabasa ko, 2 Peter dapat, pero ang ganda nun ha. Dapat kayong magalak sa kabila ng iba't ibang pagsubok dahil ang mga pagsubok na ito'y panandalian lang at dapat ninyong maranasan. Napakaganda. Dahil sa iniingatan ka ng kapangyarihan, sandali, 1 Peter yung nabasa ko po. Dahil iniingatan ka sa kapangyarihan ng Diyos, pagka may dumating sa iyong hindi maganda, pagka may dumating na pagsubok, magalak ka. Amen. Huwag ka malungkot, magalak ka. Iniingatan ka nga ng Panginoon eh. Yun ang pinakamagandang pagkakamali na nagawa ko sa araw na ito. 2 Pedro, 1 Pedro na basa ko. Yung pala maganda, may dahilan pala. Salamat sa Panginoon. Pumunta na tayo doon sa hindi pagkakamali. 2 Pedro chapter 1 verse 5 to 6. Dahil dito, dugtong nyo na yan. Pagsikapan ninyong maidagdag sa pananampalatayan nyo, yun ano yung pananampalataya, yung binasa natin sa 1 Pedro. Magkaugnay naman pala. Hindi pala mali, mga kapatid. Dahil dito, pagsikapan nyo maidagdag sa pananampalatayan nyo ang kabutihang asal. Sa kabutihang asal ang kaalaman. Sa kaalaman ang pagpipigil sa sarili. Sa pagpipigil sa sarili ang pagtitiis. Sa pagtitiis ang kabanalan. Sa kabanalan ang pag-ibig sa mga kapatid kay Kristo. At sa pag-ibig sa mga kapatid kay Kristo ang pag-ibig sa lahat. Lumalago ka sa pag-ibig, lumalago ka sa pananampalataya, sa kaalaman. Ganyan ang buhay ng isang Kristiyano, hindi siya stagnant. Lumalago yung buhay ng isang Kristiyano. Bakit? Meron sa loob natin na buhay at kumikilos, yun ang Espiritu ng Diyos. But you always have a choice. Amen. You always have a choice. Kung hahayaan mo na lumago ka sa Panginoon o pipigilan mo yung paglago mo sa Panginoon. Naintindihan nyo ba? Amen. Balikan natin yung, meron pa tayo. 2 Thessalonians 1 verse 3. 2 Thessalonica 1 verse 3. Babalik ulit tayo dyan sa sa 2 Peter. 2 Thessalonica 1 verse 3. 2:3-2. Mga kapatid, lagi kami nagpapasalamat sa Diyos dahil sa inyo. Nararapat lamang na gawin namin ito. Parang parehong-pareho sa Pilipos, di ba? Yung sulat sa Thessalonica, dito sa pagbati na ito. Dahil patuloy na lumalago ang pananampalataya nyo kay Kristo at pagmamahalan sa isa't isa. Patuloy na lumalago ang pananampalataya kay Kristo at pagmamahalan sa isa't isa. Hindi po pwede yung pananampalataya mo sa Panginoon, pataas ng pataas, yung pagmamahal mo sa isa't isa, na iwanan na. It goes hand in hand. It goes hand in hand. 2 Pedro chapter 3 verse 18. 2 Pedro chapter 3 verse 18. Sabi rito,
Umpisahan natin sa 17. Mga minamahal, puro minamahal. Alam niyo bang, ang nagsasalita rito, yung mga nagsusulat, si Pedro, ang sinasabihan ng mga tao. Ito lang, Pedro 3:17. Mga minamahal, alam na ninyo ito kahit noon pa, kaya mag-ingat kayo nang hindi kayo maloko sa pamamagitan ng mga maling aral ng mga taong suwail at mawalay sa mabuti ninyong kalagayan sa Diyos. 18. Sa halip, lumago kayo sa biyaya ng Diyos at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Purihin siya ngayon at magpakailanman. Amen. So, balikan natin yung Pilipos bago tayo magtapos. Chapter 1, verse 9 to 11. Basahin natin. Pilipos chapter 1, verse 9 to 11. Bukas, ang pag-aaralan na natin ay verse 12 hanggang sa mga sumusunod. Tayong lahat, ipinapanalangin ko na lalo pang lumago ang pagmamahal nyo sa isa't isa ng may karunungan at pangunawa para mapili nyo ang pinakamabuti sa lahat ng bagay at madatnan kayong malinis at walang kapintasan sa araw ng pagbabalik ni Kristo. Mapuspos nawa kayo ng mga katangiang ipinagkaloob ni Jesucristo sa inyo para maparangalan at mapapurihan. Laging ang Diyos ang napaparangalan pagka namumuhay tayo ayon sa mga katangiang ipinagkaloob. Wala ako niyan, hindi ako ganyan. Ipinagkaloob sa iyo ng Diyos yan. Hindi, nasa sa loob mo ang Espiritu ng Diyos. At yan ang kanyang bunga. Hindi ko kaya kung ikaw hindi mo kaya. Pero ang sabihin mo, kaya ko dahil sa Panginoon na nagpapalakas sa akin, na tinitiyak ko makakaya nga natin. Tayo manalangin. Ama naming Diyos, salamat po sa inyo. Pagpalain niyo po ang inyong mga salita na nahayag sa amin ngayon. Ang dalangin ko ngayon, application. 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 By the power of your Spirit, tulungan niyo kami sa application. Salamat po sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.